Report ba ito? Report ba ang tawag sa basahang papel na ito? You're wasting my time, Miss Andrada. Alam mo naman sa lahat ng ayaw ko ay iyong mali na mga reports, di ba? Galit kong sigaw sa empleyado na nasa harapan ko sabay hagis ko sa mga papeles na kakapasa niya lang sa akin ngayon. I am sorry, sir. Babaguhin ko po kaagad. Promise, hindi na po ito maulit. Manghiyak-iyak niyang sagot sa akin bago nito mabilis na pinagdadampot ang mga papeles na nagkalat sa sahig. Naiinis naman akong napasandal sa aking swivel chair na napapahilot na lang sa aking noo. Isa pang pagkakamali at magkusa ka ng mag-submit ng resignation letter. I am serious, Miss Andrada. Isang pagkakamali and you're fired, galit kong singhal sa kanya. Pagkatapos niyang pagdadamputin ang mga papels na nagkalalat sa sahig, nagkukumahog na itong lumabas ng opisina. Mga inutil. Alam naman nila na perfectionist ako pagdating sa mga reports, hindi pa rin nila magawa-gawa ang mga trabaho nila ng maayos. Ano ang gusto nila? Sesantihin? Sa bagay, sanay na ako doon eh. Maayos ako pagdating sa pamamalakad sa negosyo, pero ramdam ko ang pangingilag sa akin ng mga empleyado ko. Kaunting pagkakamali kasi, aminado ako sa sarili ko na nabubulyawan ko kaagad sila. Mabilis uminit ang ulo nitong mga nakaraang taon. Hey, ano yun? Ano na naman ang ginawa mo sa sekretary mo? Ang aga-aga mainit kaagad ang ulo. Ang aga-aga pinapaiyak mo kaagad ang sekretary mo, nasa ganoon akong kalagayan nang biglang pumasok dito sa loob ng opisina ang walang iba kundi si Franco. Yes, the one and only. Sa nakalipas na taon, muling naging mag-close friend kami. Kay Brian lang ang hindi na. Hindi na bumalik ang pagkakaibigan namin simula noong bigla na lang naglaho si Fiona na parang bula. How many times I told you na you should knock the door first bago ka pumasok? Mainit ang ulo na wika ko sa kanya. Natawa naman ito at walang sabi-sabing naupo sa visitor's chair. Bakit? May ginagawa ka bang kababalaghan kaya ayaw mo akong pumasok diretsyo dito sa loob ng opisina mo? Yun friend, nakangisi niyang sagot sa akin. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Kakarating ko lang ng opisina pero feeling ko stress na naman akagad ako eh. Ano ang kailangan mo? Seryosong tanong ko sa kanya. Maniningil sana eh, nakangisi niya namang sagot sa akin. Kaagad namang napakunot ang noo ko sa naging tugon niya. Maniningil? Ang kapal din ng apog mo no? Hindi mo nga magawa-gawa ng maayos ang trabaho na pinapagawa ko sa iyo, tapos pupunta ka dito sa harapan ko para maningil? Naiinis kong sagot sa kanya. I found her, nakangisi nitong sagot sa akin, kunot noo ko naman siyang tinitigan. Salubong ang kilay na tanong. Sino ba ang pinag-uusapan natin ngayon? Fiona, nananti akong tanong sa kanya. Yay Fiona! The one and only Fiona. Alam ko na kung nasaan siya ngayon, ngiting-ngiti niyang sagot sa akin. Pakiramdam ko biglang lumundag ang puso ko sa sinabi niya. Bigla akong nakaramdam ng excitement sa hindi malamang dahilan. Wala sa sariling mabilis akong napatayo kaya napatayo na din si Franco. Where she is. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang makita. Susunduin ko na siya at ibalik ng bahay, masigla kong bigkas. ESA. Hindi pa pwede. Nakaban ka sa De La Fuente residence, di ba? Itataboy ka lang ng mga guards, nakangisi niyang sagot sa akin. Natigilan naman ako. Well, magkasya ka na lang sa pagtitig sa mga larawan niya. Fresh at mainit-init pa na larawan, nakangisi niyang muling bigkas at walang sabi-sabing mula sa loob ng kanyang coat inilabas niya ang isang brown envelope at ipinatong iyon sa ibabaw ng aking mesa. Dali-dali kong dinampot iyon. Iyong bayad ha. Huwag mong kalimutan. Orderin mo na ngayon pa lang dahil gusto ko ng sakyan. And one more thing, stop shouting, Miss Andrada. Crush ko iyon eh, nakangisi nitong muling bigkas at walang sabi-sabing mabilis na siya naglakad palabas ng aking opisina. Naiwan naman akong kaagad na napaupo sa aking swivel chair. Binuksan ko ang brown envelope at hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata nang masilayan ko si Fiona. Siya nga si Fiona. The one and only Fiona. Pero shit, bakit isang picture lang? Gago talaga ang Franco na yon. Magbigay nga lang ng larawan, iisang piraso pa. Gayunpaman, ayos na din. At least napatunayan ko din na nasa maayos na kalagayan si Fiona. Na healthy siya at mas lalo siyang gumanda ngayon.
Hindi na makikita sa mukha niya ang pagiging spoiled brat na teenager. Sa kuha ng larawan, makikita ang pagiging seryoso ng kanyang mukha. Pero hindi. Maganda pa rin siya tingnan. Kahit sa ang angulo titigan, sobrang ganda niya pa rin. Mahigit 5 taon na din ang lumipas at alam kong ako ang dahilan ng bigla niyang pag-alis. Sa wakas, mukhang matatapos na din ang pagtitiis ko. Makikita ko na din siya. Welcome back, wife, hindi ko maiwasang bulong habang titig na titig sa nag-iisang larawan niya. Kakagaling ko lang mag-jogging at pagpasok ko pa lang ng bahay, ay kaagad na akong sinalubong ni Kuya Ye. Grabe, hindi ko na namalayan ang pagdating mo kagabi, tapos nakapag-jogging ka na kaagad ng lagay na yan, seryosong tanong niya sa akin. Halatang may lakad dito kaya naman tuloy-tuloy na akong naglakad patungo sa kusina para uminom ng tubig. So, ano ngayon? Saka, normal na lang sa akin mag-jogging kapag umaga. Healthy lifestyle, nakangisi kong sagot. Pagkadating sa kusina, kaagad akong kumuha ng bottled water sa ref at diretsong ininom iyon. Totoo talaga ang nakikita ko sa'yo na nag-matured ka na. Hindi lang ang hitsura mo kundi pati na din ang pananalita mo, sagot din naman kaagad niya sa akin. People change naman kasi talaga sa paglipas ng mga taon. And hello! 23 na ako no, sagot ko din naman kaagad sa kanya. I know and I'm so proud of you, nakangiti niya namang sagot sa akin bago niya ako iniwan dito sa kusina. Iiling-iling na nasundan ko na lang siya ng tingin. Ang word ni Kuya Eha. May pa-proud-proud na siyang nalalaman ngayon. Gayunpaman, hindi ko na lang pinansin pa. Diretso na akong umakyat sa second floor ng bahay para maligo. Maaga akong aalis ngayon para bilhin ang sasakyan na gusto ko. Pagkatapos, balak kong isa-isang tawagan ang mga dati kong mga kaibigan. Kumusta na kaya sila? Ano na kaya ang mga pinagkakaabalahan nila sa buhay? Well, baka mga professional na din sila eh. Pagkatapos kong maligo, kaagad akong naghanap ng maiususot ko sa loob ng aking walk-in closet. Hindi ko pa nga maiwasan na mapangiwi ng halos walang pumasa sa panlasa ko na mga damit. Kung noon, mahilig ako sa mga pink-pinkish na mga kasuotan, ayaw ko na ngayon. Graduate na ako sa pagiging sweet-sweetan appearance. Heist, ang baduy ko pala noon. Doon sa kondo, puro pink ang karamihan sa mga gamit ko. Dito naman, halos puro pink. Heist, mahina ko pang bulong sa sarili ko. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang isusuot ko. Sa huli nagpasya akong itong maong shorts na lang na hindi man lang nakaabot sa tuhod ang haba at isang pink ng shirt. Mabuti na lang talaga at kasya pa sa akin eh. Pinarisan ko iyon ng color black boots shoes bilang sapin sa paa at ilang saglit lang, mabilis na akong lumabas ng kwarto. Pababa na ako ng hagdan na sakto naman na paakyat si mommy. Napansin ko ang kaagad na pagguhit ng ngiti sa labi niya habang pinagmamasdan ako ngayon. You look great anak. Ang ganda-ganda mo. Bagay na bagay sa iyo ang kasuotan mo. Nagmukha kang teenager, nakangiti nitong wika sa akin. Pigilwi ang sarili ko na mapangiwi. Parang gusto ko na lang tuloy mag-shopping ng mga damit na muna kaysa bumili ng dream big bike ko. Mom naman. Wala naman po kasi akong choosy eh. Wala po akong bagong mga damit, nakalabi kong sagot sa kanya. Ganoon ba? Abat kung ganoon, sasamahan kita. Mag-shopping tayo, nakangiting alok niya sa kain. Available po kayo today? Wala po ba kayong lakad ni Daddy? Pilit ang ngiting tanong ko. Of course wala kaming lakad. Saglit lang, hintayin mo ako. Magbibihis lang ako, nakangiti nitong wika at mabilis ang hakbang paakyat ng hagdan. Kaagad ko naman itong pinaalalahanan na magdahan-dahan sa kilos. Baka kasi mamali ng hakbang at ma-out of balance. Ang aksidente pa naman nandyan lang sa paligid. Dumiretso ako ng dining area at nagpa siyang magtempla ng kape habang hinihintay si mommy. Sinabayan ko na din ng isang pirasong sliced bread. Marami na namang mga pagkain na nasa dining table eh. Sa bagay, noon pa man, sagana na talaga sa pagkain ang pamamahay na ito. Manang, sino pa ba ang hindi kumakain? Sakto naman nang kakapasok lang ng isang kasambahay, kaya naman kaagad ko siyang tinanong. Kayo na lang po ma'am, nakangiti nitong sagot. Ayos na po ako manang. Pakiligpit na lang po ang mga yan, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Hindi po kayo kakain ma'am. Paborito niyo daw po ang mga ito kaya pinaluto ng mommy mo, nagtataka nitong tanong. Esenal, opo. Paborito ko nga po yun kaya lang diet na po ako eh. Hindi na po ako sanay na kumain sa umaga, sagot ko din naman kaagad sa kanya.
Inubos ko lang ang kape at pagkatapos noon, naglakad na ako palabas ng dining area. Ang ganda pala ng bunsong anak nila Ma'am at Sir No, narinig ko pang ang bulong ng isa sa kanila bago ako tuluyang nakalabas ng dining area. Hindi ko tuloy mapigilanan ng pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Nakakaganda pala talaga kapag mapatunayan mo na sa lahat na kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Sinamahan na nga ako ni Mommy na mag-shopping ng mga damit ko. Ayaw ko na sana siyang mapagod kaya lang makulit talaga siya. Mabuti na lang talaga at saktong nandito din sa mall si Tita Francine. Yes, si Tita Francine na asawa ng kapatid nitong si Mommy na si Tito Charles. Mahigpit akong niyakap nito nang makita niya ako. Naku, si Fiona na ba ito? Kung ganoon, totoo pala talaga ang nabalitaan ko na nagbalik na siya, nakangiting wika ni Tita. Tita, nag-abroad lang po ako kaya bigla akong nawala, nakangiti kong sagot. Naku, ikaw talagang bata ka. Ano naman ang ginawa mo sa abroad sa loob ng ilang taon? Pinag-aalala mo kami ah. Kung hindi ka lang dalagang-dalaga na, ang sarap mong kurutin sa singit, nakangiti nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Si Tita talaga. Teka lang po, marami pa po akong bibilihin na mga personal na gamit ko. Wait nyo na lang po ako sa coffee shop, habang namimili ako para naman po makapagchika pa kayo ng maayos. Ngiting-ngiti kong suggestion sa kanila. Mabuti na lang at kaagad din silang pumayag. Mahirap kasi talagang mag-shopping kapag may mga nakasunod sa'yo na nagsitsisimisan eh. Saka, knowing Mommy, pakialamera iyon pagdating sa fashion. Hindi ko lang alam kung nagbago na ba siya ngayon. Sa isang boutique shop ako dumiretso kung saan alam kong marami akong mabibiling mga damit na ayon na din sa panlasa ko ngayon. Mas gusto ko na kasi iyon mga dark kulay na alam kong taliwas sa gusto ni Mommy. Bibilisan ko na lang siguro ang pamimili dahil wala din naman akong balak na magtagal dito sa mall. Magkikita pa kami mamaya ng mga kabady ko at balak kong magpahinga ng kahit na kaunti bago ako sumabak sa inuman. Abala ako sa kakapili ng mga damit na naka-hanger sa harapan ko nang maramdaman ko ang paghinto ng isang presensya sa likuran ko. Natigilan ako habang pinapakarimdaman ko ang susunod niyang gagawin at bigla akong naging alerto nang maramdaman ko ang pagsayad ng kamay niya sa balikat ko. Dali kong hinawakan iyon at halos pilipitin kasabay ng mabilis kong pagharap sa kanya. Ouch! Fiona! Masakit, kagad na angal niya. Natigilan naman ako nang makita ko ang hitsura niya. Dali-dali kong binitiwan ang kanyang kamay at mabilis na lumayo sa kanya. Hari, kunot noo kong tanong. Hindi ako makapaniwala na nasa harapan ko na ngayon ang aking ex-husband ko. Piste, ano ang ginagawa niya dito sa mall? Kasama niya ba si Arian? Ex-husband ko na siya dahil alam kong napawalang bisa na ang kasal namin. Wala pa akong hawak na kopya dahil hindi ko pa nakukuha iyon kay Kuya Franco pero alam kong divorced na kami nitong si Harry. No hard feelings dahil limot ko na siya. Hello, wife, nakangiti niyang bigkas. Kagad ko naman siyang pinagtaasan ng kilay. Wife? Ex-wife? Nakalimutan mo lagyan ng ex, Kuya Harry, seryoso kong sagot sa kanya at muli kong itinuon ang buo kong atensyon sa mga damit na nakadisplay sa harapan ko. Pinilit kong baliwalain ang presensya niya kahit naramdam ko na naman ang malakas na tibok ng pist kong puso. Litse, nakita lang si Harry, nag-umpisa na naman yatang magpahiwatig ng katangahan nagpuso ko ah. Kainis. Limot mo na siya self kaya umayos ka. Iyang pagiging marupok mo ang nagtulak sa'yo kaya ka nga napasabak sa buwis buhay na training tapos sa isang iglap, magiging marupok ka lang. Hay isusumpa na talaga kita self, of course sa sariling isip ko lang iyon sinabi. Hindi po pwedeng iparinig sa iba dahil baka mapagkamalan akong baliw. Ex-wife. Saan mo naman nakuha ang ganyang idea? Hindi proket na tiis mong hindi nagpakita sa akin sa loob ng 5 taon, hiwalay na tayo, seryoso niyang bigkas naguguluhan naman akong. Napatitig sa kanya. Pinaghirapan mong maikasal sa akin 5 years ago, tapos gusto mong tawagin kitang ex-wife niyaon. Ang unfair mo naman yata. Ano ang tingin mo sa buhay pag-aasawa? Na parang laro lang na kapag ayaw mo na, aayawan mo na lang ng basta, seryoso niyang bigkas. Kaagad ko naman siyang pinaningkitan ng mga mata. Ang kapal ng mukha ng kupal na ito ah. Pagkatapos niyang magluko, may gana pa talaga siyang sabihin sa akin ito ngayon. Heist! Saka ang kapal ng mukha niya na ipaalala sa akin ang nakaraan ng ginawa ko. Kinalimutan ko na nga diba? Kinalimutan ko na din ang katangahan kong iyon at bakit niya pa kailangang ipaalala sa akin.
Sino ba ang nagluko sa ating dalawa? Huwag kang dyan na parang ikaw itong biktima. Dapat nga magpasalamat ka dahil ako na mismo ang kusang umayaw naiinis kong sagot sa kanya. Naku! Naku! Huwag niya akong galitin kung hindi talaga ako mangingimi ng bigyan siya ng flying kick sa ulo. Para matauhan siya at bumalik din sa alaala niya ang mga kabulastugan na ginawa niya sa akin noon. Kanina pa ako nakaabang malapit sa bahay ng mga De La Fuente. Gustuhin ko mang kumatok sa gate nila para sana makiusap na kung pwede makita si Fiona, hindi maari. Alam mo kasing itataboy lang nila ako. Aasa na lang ako ngayon na lalabas si Fiona at makikita ko siya. Dininig naman ang dalangin ko dahil sa ilang oras kong pag-aabang may lumabas ng kotse mula sa garahe ng kanilang bahay. Hindi heavy-tinted ang nasabing sasakyan, kaya naman kitang-kita ko ang nakasakay sa loob. Isa pa bukas ang bintana ng sasakyan, kaya naman kitang-kita ko na isa si Fiona sa mga sakay doon. Hindi ko maiwasang makaramdam ng galak. Sa wakas, lumabas na din siya. Sa wakas nandito na siya. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Luha ng saya dahil sa wakas bumalik siya ng ligtas. Feeling ko nga sulit ang paghihintay ko sa pagbabalik niya Sulit ang mga taong hindi ako halos makatulog dahil sa sobrang pag-isip at pag-aalala sa kanya. Fiona, see you later sweetheart. Mahina kong bulong sa sarili ko. Ramdam ko ang pananabik ng puso ko na muli siyang makaharap. Dali-dali kong sinundan ang kanilang sasakyan at nang napagtanto ko na sa mall ang punta nila, lalo akong nakaramdam ng tuwa. Sisiguraduhin ko na makakausap ko siya ngayong araw. Mula parking area hanggang dito sa loob ng mall, tahimik akong nakasunod sa kanya. Feeling ko nga nagmumukha na akong tanga Hindi ko kasi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Sa bawat galaw ni Fiona ay nakasunod ako. Tama ako, medyo naging matured na siya. Mas naging dalagang-dalaga siyang tingnan. Ang hindi ko lang nagustuhan ay mukhang pinutulan niya na ang mahaba niyang buhok. Ang dating hanggang baiwang niyang buhok ay hanggang balikat na lang. Pero ganoon pa rin, ang ganda niya pa rin. Isa sa mga napapansin ko kay Fiona ngayon ay naging simple itong tingnan. Hindi na din ito maarte kung kumilos kagaya ng dati. Halatang nag-matured na din talaga ito. Nang mapansin ko na papasok siya sa isang bautike na mag-isa lang kaagad ko siyang sinundan. Mabuti na lang talaga at humiwalay siya sa mommy at tita niya. Kung hindi, magdadalawang isip talaga ako na lapitan siya. Tiyak kasi akong hanggang ngayon galit pa rin sa akin ang mommy niya. Ako ang sinisi nila dati sa biglang pagkawala ni Fiona. Ilang beses din nilang ipinamukha sa akin na hindi na daw sila papayag na muli kaming magsama ng anak nila. Aminado naman akong nagkamali ako kaya lahat ng mga masasakit na salita mula sa kanila ay tinanggap ko. Kaya nga ako nagpursige na mas mapaunlad pa ang negosyo namin para sa muling pagbabalik ni Fiona mas magiging karapat dapat ako sa kanya. Alam kong bad shots sa akin ang parents niya. Ilang beses na din nila akong pinagbantaan dati na huwag nang magpakita sa kanila kahit kailan. Pero syempre wala akong balak na pakinggan sila. Asawa ko ang pinag-uusapan dito. Iyon na lang, hindi ko inaasahan na alerto pala itong asawa ko. Muntik niya nang pilipitin ang kamay ko ng akmang hahawakan ko siya sa kanyang balikat para kunin ang kanyang pansin. Napansin ko pa nga ang pagkagulat sa mga mata niya nang mapaharap siya sa akin. Saglit lang naman at mabilis din naman siyang nakabawi kaagad at bumalik sa dati ang poise niya. What do you want? Nakataas ang kilay na tanong niya sa akin. Muli akong napatitig sa kanya. May kaunting kurot akong nararamdaman sa puso ko nang mapansin ko kung paano niya ako titigan ngayon. Wala na ang dating kislap ng mga mata sa tuwing nakakaharap ko siya. Para na lang akong estranghero sa paningin niya. Alam ko may nabago. May nabago sa paraan ng titig na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng takot. Sa mahigit na 5 taon na lumayo siya, may iba na ba? Hindi niya na ba ako gusto? Hello, wife, nakangiti kong bati sa kanya. Pigil ko ang sarili ko na yakapin siya. Nasa public kaming lugar at hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan nitong si Fiona. Saka, nakikita ko din sa mga mata niya na hindi siya masaya sa pagkikita namin. Fuck! Tama, hindi siya masaya sa pagkikita namin ngayon? Bakit nagbago na ba ang feelings niya sa akin? Hindi niya na ba ako gusto? Sa naisip kong iyon parang gusto ko tuloy panghinaan ng loob. Wife? Ex-wife?
Nakalimutan mo lagyan ng X, Kuya Harry, ramdam ko ang lamig sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Bigla namang dumagundong sa kaba ang puso ko nang bangitin niya ang salitang ex-wife. Ex-wife. Sa naalala ko, hindi pa kami hiwalay ah. Saka, may kuya na ulit ang pagtawag niya sa akin. Shit, matanda na ba ang tingin niya sa akin? 33 pa lang naman ako ah. Ex-wife. Saan mo naman nakuha ang ideya na yan? Pinaghirapan mo noon na maikasal tayo tapos tingin mo pala sa akin ngayon, ex-husband na, seryosong sagot ko sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pasimple nitong pag-ismid. Noon iyon at pinagsisisihan ko na. I was young and naive then at nahihiya ako sa sarili ko kung bakit ko iyon nagawa, seryosong sagot niya na parang isang malaking dagok sa bukong pagkatao. Shit, pinagsisisihan niya daw. Nawala lang siya ng mahigit 5 taon, nagbago na kaagad ang feelings niya sa akin. Ayaw niya na sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng takot sa isiping baka puppy love lang talaga ang nararamdaman niya sa akin noon. Na hindi niya naman talaga ako mahal at dala lang sa pagiging teenager niya, kaya medyo naging mapusok siya. God, masakit sa damdaming, masakit yun sa part ko. Ayaw kong isipin. Lalo na at mahigit 5 taon akong naghintay sa kanya. 5 taon akong walang ibang ginawa kundi ang hanapin siya. Aminado ako sa aking mga pagkakamali pero pinagsisisihan ko na lahat iyon. Hindi ko dapat siya harap-harapan na niluko. Kahit nagalit ako sa ginawa niya noon, nagsusumigaw pa rin ang katotohanan na asawa ko siya na dapat igalang. Pero kabaliktaran niya ang ginawa ko, diba? Kaya siguro galit siya sa akin ngayon dahil doon? Tama, nagtatampo lang siya kaya siya lumayo at ngayong nandito na siya, dapat lang talaga na suyuin ko siya. Ligawan para muling bumalik ang tiwala niya sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Seryosong tanong sa kanya habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanyang magandang mukha. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na pakatitigan siya. Medyo nagbago ang kulay balat niya. Hindi na siya ganoon kaputi tulad na dati. Halata din na wala siyang ipinahid na kahit na anong pagmapaganda sa mukha niya na nagbibigay ng kasimplehan sa kanyang aura. Gayunpaman, lalo siyang naging maganda sa paningin ko. Busy ako. Wala akong time na makipag-usap sa'yo, Kuya Harry, walang pag-alinlangan niyang sagot sa akin. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Sobrang sakit sa tainga na tinatawag niya ako ngayong kuya. Masakit sa tainga at hindi nakakatuwa. Sobrang lamig na ng pakikitungo niya sa akin. Kitang-kita ko din sa mga mata niya na hindi siya masaya sa presensya ko. Wala na ba talaga siyang feeling sa akin? Hindi niya na ba ako gusto? Kung gaano ako kasabik na makita siya, saka naman sobrang tabang ng pakikiharap niya sa akin ngayon. Fiona, asawa kita. Kasal tayo at marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Hiwalay na tayo, Kuya Harry. Mahigit 5 taon na at wala na tayong dapat pang pag-usapan. Kakausapin ko si Kuya Franco regarding sa divorce natin. Hindi pwedeng hindi mo iyon napirmahan. Saka nangako si Kuya Franco sa akin noon na gagawin niya ang lahat para mapawalang bisa ang kasal natin dahil may mga ebidensya akong iniwan, seryosong sagot ko sa kanya. Ebidensya? Anong ebidensya? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Seryoso niya naman akong tinitigan habang nakataas ang kanyang kilay. Sex video niyong dalawa ni Aryan. Seryosong sagot niya na labis kong ikinagulat. Pakiramdam ko bigla akong pinagpawisan ng malapot. Lisipin ko na sana na pinagluluko lang ako nitong si Fiona pero noong napansin ko kung gaano siya kaseryoso ngayon bigla akong nagising sa katotohanan. Sex video, mahinang tanong ko. Shit, bakit hindi ito nababangit sa akin ni Franco? Anong klaseng sex video iyon? Eselan. Ewan ko sa'yo. Istorbo ka sa buhay ko, naring kong sambit ni Fiona at walang sabi-sabing basta niya na lang akong tinalikuran. Nasundan ko na lang siya ng tingin. Kung totoo ang sinasabi niyang sex video, di lagot ako. May karapatan nga talaga siya na layasan ako at magalit siya sa akin ng sobra. Shit, napakagago ko kasi noon eh. Nakikita ko na ngayon kay Fiona ang kawalan niya ng interes sa akin at natatakot akong ispin na baka may iba na nga talaga siyang napupusuan. Na may iba na siyang lalaking nagugustuhan. Gusto ko pa sanang sundan si Fiona para kausapin pero nang mapansin ko na masama na ang mga titig na ipinaupukol niya sa akin, wala na akong nagawa pa kundi ang umalis na lang. Hahayaan ko na muna siya.
Baka kapag patuloy ko pa siyang kulitin, baka mas lalo pang lumayo ang loob niya sa akin. Kahit papaano masaya na din ako dahil nakausap ko siya. Nagpa siya akong lisanin na ang mall. Nag-drive ako patungo sa opisina ni Franco. May mga bagay akong gustong klaruhin sa kaibigan kong iyon, lalo na at feeling ko noon pa man, alam na nitong si Franco kung saan ba talaga naglalagi si Fiona eh. Ramdam ko iyon sa pananalita niya. Ramdam ko di sa mga kilos niya sa tuwing napag-uusapan namin si Fiona. Pagkarating ko sa opisina ni Franco, naabutan ko pa ito na may kausap na 3 katao. Isang babae at 2 lalaki. Matyaga akong naghintay hanggang sa matapos silang mag-usap bago ako pumasok sa loob ng opisina. Napadaan ka. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Para naman hindi ka na maghintay ng matagal, seryosong wika niya sa akin. Importante ang kailangan ko kaya napasugod ako dito, seryosong sagot ko. Kaagad namang napataas ang kilay niya. Well, ano yun? Nakausap ko na si Fiona at ipinangalandakan niya sa akin na hiwalay na kami, naiinis kong sagot. So, nakaharap mo na pala siya. Ang galing mo, bro. Ang bills mo, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid. Asawa ko pa rin si Fiona at hindi kami pwedeng maghiwalay kaya kung pwede punitin mo na yung mga papeles na hawak mo na may kaugnayan sa divorce. Wala akong plano na pakawalan siya sa pagkakataon na ito, bro, seryosong sagot. Hindi pwede, bro. Kay Fiona pa rin ang desisyon at kapag magpatuloy ka pa sa pagmamatigas na pirmahan ang divorce documents, baka ihabla ka na niyan sa korte. Ikaw din seryosong sagot niya sa akin. E di lalaban ako. Hindi ako papayag na mawala siya sa akin. Naghintay na ako sa kanya ng mahigit 5 taon at wala akong balak na sumuko, seryosong sagot ko. May ebidensya siya bro, sagot niya naman kaagad sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Sex video niyong dalawa ni Ariane, seryoso niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Shit, mukhang totoo yata ang sinabi sa akin kanina ni Fiona. May sex video daw kami ni Ariane. Gagong Franco ito. Bakit na yun niya lang sinabi? Bakit na yun mo lang ito sinabi? Anong sex video, nagtataka kong tanong kay Franco. Walang hiya ano totoo ba talaga ang sex video na yun? Kay Fiona mismo galing. Hay naku, kung nakausap mo na siya tanungin mo siya tungkol dito. Mahigit 5 taon na din ang nakalipas at siya lang ang makakasagot sa mga questions mong iyan. Saka, huwag kang magalit sa akin bro. Trabaho lang, walang personalan, seryosong sagot niya. Hindi ko naman maiwasan ang mapasimid. Habang nagtatagal na magkausap kaming dalawa ni Franco, feeling ko lalong tumataas ang alta presyon ko. Kapag magtagal pa siguro ako dito sa opisina niya, baka magka-hypertension na ako eh. Kaya no choice kundi lisanin ang kanyang opisina. Magulo talagang kausap itong si Franco eh. Kahit na kaibigan ko siya, alam kong hindi siya kakampi sa akin. Diretso ako sa aking kotse. Balak kong dumaan ng opisina dahil may mga trabaho pa akong dapat tapusin pero bigla ding nagbago ang isip ko nang maalala ko na ilang araw na pala akong pinapabisita ni Mommy sa kanila. May sakit si Daddy at dahil alam ko naman din na wala din akong matinong trabaho na magagawa mamaya sa opisina, mas mabuti pang sa kanila na lang ako didiretso. Sa nakalipas ng 5 taon naging abala ako sa negosyo ko. Bihira na lang din akong umuwi sa namin para bisitahin sila Mommy at Daddy. Alam kong ramdam din nila ang pagbabago ko simula noong nilayasan ako ni Fiona. Pagdating ng bahay, naabutan ko sila Mommy at Daddy na nasa living area. Napansin ko ang tuwa na kaagad na rumihistro sa mga mata nila nang makita nila ako. Mabuti naman at naisipan mong dalawin kami. Kaagad na sambit ni Mommy. Nilapitan ko naman siya kaagad at hinalikan sa pisngi. Sorry Mom, masyadong busy lang talaga ako. Sagot ko naman sa kanya. Pagkatapos ko siyang halikan si Daddy naman ang nilapitan ko at niyakap. Pagkatapos noon, naupo ako sa sofa at seryoso silang hinarap. Iho hanggang kailan mo ba kami titikisin ng ganito? Habang nagtatagal, nararamdaman namin ang kawalan mo ng time para sa amin. Hindi mo na iniintindi ang nararamdaman naming dalawa ng Daddy mo. Seryosong wika ni Mommy. Mom, please, huwag naman po kayong magsalita na ganyan. Hindi naman po sa wala akong time. Masyado lang po talaga akong abala nitong mga nakaraang taon, seryosong sagot ko din sa kanya. Abala? Ano ang pinagkakaabalahan mo? Ang magparami ng pera. Come on Harry,
Ano ang gagawin mo sa maraming pera gayong kahit na isang tagapagmana wala ka pang naibibigay? Seryosong sabat. Naman ni Daddy. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Ito ang dahilan kaya hangat maari, ayaw ko na munang umuwi dito sa bahay eh. Sa tuwing nakikita nila ako, palagi na lang issue ang anak. Ang magiging tagapagmana ko daw. Harry, hindi ka na bumabata. Kailan mo ba talaga kami balak bigyan ng apo? Seryosong sabat naman ni Mommy. Here we go again. Issue na naman ang pagkakaroon ng anak. Ito na naman ang magiging topic namin sa bahay na ito hangat nandito ako. Mom, Dad, alam niyo naman siguro kung ano ang kalagayan ng relasyon ko sa asawa ko, di ba? Kaagad ko ding sagot sa kanila. Napnasin kong kaagad na napasimangot si Mommy. Si Fiona. Anyway God, Harry, kailan mo ba matatangap sa sarili mo na wala na kayong pag-asa ni Fiona? Mahigit 5 taon na siyang hindi nagpapakita at baka nga may iba na siya seryosong sagot. Ni Mommy. Well, ganito naman palagi ang sinasabi niya sa tuwing napag-uusapan namin si Fiona. Kesyo na baka may iba na daw ito at limot na ako. Na baka nga may anak na daw si Fiona eh. Mali po kayo, Mom. She's back. Nagkita na kami ni Fiona kanina, seryosong sagot ko sa kanila. Napansin kong nagkatinginan silang dalawa ni Daddy bago seryoso akong tinitigan. Nagbalik na siya. Then, what happened? Ano ang nangyari sa babaeng iyon? Ano ang nakain niya at bakit bigla na lang siyang naglaho sa loob ng mahigit 5 taon? Seryosong mulong tanong ni Mommy. Galit siya sa akin dahil nagluko ako, sagot ko naman kaagad sa kanya. Ang then? Kaya siya bumalik dahil tapos na ang tantrums niya. Then, ano pa na ginagawa mo? Buntisin mo na kaagad para naman magkaroon na kami ng apo, seryosong kaagad na sagot nito. Hindi ko na tuloy mapigilan ang mapakamot sa aking ulo. Kung pwede nga lang not naman, di ba? Nasa perfect na edad na si Fiona para buntisin, kaya lang, ang tanong, papayag kaya siya? Malaman hindi. Galit sa akin eh. Mom, hindi ganoon kadali iyon. I mean, galit pa rin siya sa akin at gusto niya ng divorce. Seryosong sagot ko. What? Divorce? Nababaliw na ba ang babaeng iyon? Hindi niya ba alam na ilang taon kang nagdusa sa pagkawala niya tapos ganoon lang kasimple sa kanya na humingi ng divorce pagkalipas na mahigit 5 taon? Hindi pwede yun. Kailangan niyo kaming mabigyan ng apo ng daddy mo ora mismo, galit na kaagad na sagot ni Mommy. Feeling ko mas lalong dumoble ang problema ko ngayon. Ni halos ayaw ngang makipag-usap ni Fiona sa akin eh. Paano ko mabubuntis ang babaeng halos itaboy na ako makita pa lang kahit na ang anino ka? Hindi natin masisisi si Fiona kung bakit gusto niyang makipaghiwalay sa akin ng tuluyan. Hindi niya pa rin siguro ako napatawad sa mga kasalanan na nagawa ko sa kanya, malungkot ko ding sagot sa kanila. Then, pagbigyan mo siya. Makipaghiwalay ka na sa kanya ng tuluyan para pareho na kayong makamove on, alangan naman na patuloy mong isiksik ang sarili mo sa baeng ayaw na sayo, mataray na sagot ni Mommy. No Mom, nagkamali kayo. Wala na akong balak pang tumingin sa ibang babae. Kung hindi din lang si Fiona, huwag na lang, seryosong sagot ko. Kaagad namang nanlaki ang mga nito sa gulat. Ako ang nagkamali sa pagsasama naming dalawa noon, kaya naman hindi ko siya masisisi kung galit siya sa akin ngayon. Kung sakaling tuluyan man kaming maghihiwalay, wala na din akong balak pang tumingin sa ibang babae. Tatangapin ko sa sarili ko na mabubuhay akong mag-isa hanggang sa pagtanda ko. Seryosong sagot ko sa kanila. Harry, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba talaga kami kayang pagbigyan? Isang anak lang naman ang kailangan namin sa iyo and then pagkatapos nito wala na. Hindi ka na makakarinig pa ng kahit na isang salita mula sa amin. Seryosong wika ni Mommy. Kaagad naman akong napailing. I am serious, Mom. Buo na ang desisyon ko. Gusto kong si Fiona lang ang magiging ina ng mga anak ko at wala nang iba. Seryosong sagot ko, sabay tayo. Alam akong hindi matatapos ang topic na ito hanggang nakikita nila ako dito sa loob ng bahay. Alam kong patuloy nila akong kukulitin sa mga bagay na ayaw ko ng pakinggan. God! Ano ba ang pwedeng gawin namin sa iyo, Harry? Talaga bang kaya mo kaming tiisin sa gusto namin? Matanda na kami at matagal na kaming nangangarap na magkaroon ng apo. Bakas nag-inis sa boses ni Mommy habang sinasabi ang katagang iyon, kaya naman kaagad akong napangiti. Then, help me po. Kung gusto niyo talagang makaroon ng apo, tulungan niyo po akong suyuin si Fiona.
Kapag maging okay ulit ang relation namin ni Fiona, bubuntisin ko siya kaagad. Nakangiti kong sagot at mabilis nang naglakad paalis. Tinawag pa ni Mommy ang pangalan ko para pigilan ako sa pag-alis pero nakangiti ko lang siyang muling nilingon. Balitaan niyo na lang po ako kapag may development na sa panunuyo niyo din kay Fiona. Pamilya tayo dito kaya dapat lang na magtulungan tayo. Nakangiti kong wika. Diretso na ako sa labas ng bahay at sumakay ng kotse. Pinaharurot ko na paalis at diretso na ako sa bahay kung saan kami nakatira ni Fiona dati. Actually, matagal ko nang gustong ibenta ang bahay na yun eh. Kaya lang hindi ko magawa-gawa dahil iyon ang una naming bahay ni Fiona. Ang ginawa ko ay pinarenovate ko na lang para mas magandang tingnan. Hindi naman ako nabigo dahil maganda ang naging kinalabasan at alam kong magugustuhan ni Fiona kapag makita niya ang bago naming tahanan. Pagdating ko ng bahay, diretso na ako sa kwarto. Mas pinalaking kwarto para naman komportable ang Fiona ko pag uwi niya dito. Dahil magkatabi lang naman ang dati niyang silid at ang sarili kong silid ay pinag-isa ko na lang. Tapos binago ko ang lahat ng ayos at lahat ng lumang mga kagamitan, ipinatapon ko na din para naman hindi na din maaalal ni Fiona ang mga kabulastugan na ginawa ko dati. Gusto ko kasing kalimutan niya na yun kaya halos buong bahay, pinabago ko. Hindi lang dito sa loob ng kwarto, bago ang mga kagamitan, kundi pati na din sa labas. Interior at exterior ng bahay ay talagang maayos kung hinimay-himay ang bawat design. Sinigurado kong perfect ang lahat. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga habang inililibot ko ang tingin ko sa buong paligid. Wish ko lang sana na maging maayos na ang pagsasama naming dalawa. Nakakasawa na din kaya ang mag-isa. Gusto ko na din magkaroon ng kumpleto at masayang pamilya. Gusto ko na din naman magkaanak. Sino ba naman ang ayaw, di ba? Sa naisip kong iyon, wala sa sariling napahiga ako ng kama. Tumitig sa kisam hanggang sa hindi ko na namalayan pa na nakatulog na pala ako. Muli akong nagising sa tunog ng aking cellphone. Dali-dali akong napabangon at napatitig sa orasan na nasa bedside table. Hindi ko pa nga maiwasan na mapakusot sa aking mga mata nang mapansin ko na halos alas 8 na pala ng gabi. Napasarap ang tulog ko. Hindi ko namalayan ng oras. Dali-dali kong sinagot ang tawag lalo na nang makita ko ang pangalan ni Franco sa screen ng aking phone. Harry, bro. Nasaan ka? Kaagad na tanong nito sa akin pagkatapat ko pa lang ng cellphone ko sa aking tainga. What is it? Alam mo bang inisturbo mo ang tulog ko? Naiinis kong sagot sa kanya. Hey, relax. Bakit ba napakainit ng ulo mo eh? Yayayain ka lang naman sana namin ni Rohan dito sa bar, natatawa nitong sagot sa akin. Naiinis naman akong napabuga ng hangin. Matagal na akong graduate sa bar na yan. Nawalan na ako ng interes mahigit 5 taon na. Bakit pa ako magbabarga yung pwede naman akong uminom dito sa bahay? Saka, umiiwas na din talaga ako sa bar dahil ayaw ko nang dagdagan ang kasalanan ko kay Fiona. Alam mo naman na siguro ang sagot ko dyan, di ba? Don't have time sa bar na yan kaya utang na loob, huwag ka nang magsayang ng panahon na yayain ako sa mga ganyang lugar, seryosong sagot ko. Talaga lang ha? Okay, sabi mo yan. Sayang nandito pa naman si Fiona. Natatawa nitong sagot sabay patay ng tawag. Kaagad na nagsalubong ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Tinawagan ko ulit si Franco pero ganoon na lang ang inis ko nang hindi ko na siya makontak. Ang gago, pinatayan ako ng cellphone. Shit! Dahil ayaw nga talagang magpakontak ang magaling kong kaibigan na si Franco, no choice ako kundi ang pumunta sa sinasabi niyang bar. Kabisado ko pa naman ang bar na paborito nilang tambayan. Actually paborito naming tambayan noong maayos pa ang relasyon ko kay Brian. Isa sa mga dahilan kaya nahinto ang pagtambay ko sa bar dahil sa kaibigan kong si Brian. Simula noong bigla na lang naglayas ang kapatid nitong si Fiona, itinuring na din akong kaaway nito. Pagkadating ko sa nasabing bar, tinanong ko lang ang pangalan ni Rohan sa isang staff at sinamahan din naman kaagad ako nito kung saang e-room sila naroroon. Naabutan ko sila na pareho ng may kateble na mga babae. Ayun, sa wakas dumating din eh. Nakangiting kaagad na sambit ni Rohan. Dali-dali akong naupo sa isang bakanteng sofa at seryoso silang tinitigan. Himala, hindi niyo yata kasama si Brian, sagot ko di naman kaagad. Dinampot ko ang isang malinis na kopita at nilagyan ng alak. Hindi siya pwede bro. Hindi pinayagan ni Angela. Nakangiti nitong sagot.
Hindi ko naman mapigilan ang mapailing bago ko inisang lagok ang laman ng aking kopita. Pagkapatapos noon, tumitig ako sa labas gamit ang salamin na dingding ng e-room. Mula dito sa kinaroroonan namin, kitang-kita ko ang mga kaganapan sa labas. Lalo na sa ibabang bahagi ng bar kung saan napapansin ko ang kasiyahan ng ibang mga costumers habang umiindak sa saliw ng tugtugin. Napansin mo ba si Fiona? Muling tanong ni Franco sa akin. Muli akong napatitig dito bago dahan-dahan na umiling. Hindi. Ang hina mo bro. Ayun o eh. Natatawa nitong bigkas sabay turo sa kung saan. Napatitig ako doon at dahil medyo malayo sa amin hindi ko masyadong maaninag ang mukha. Ewan ko lang kung paano nasabi nitong si Franco na si Fiona iyon gayong ang layo mula sa kinaroroonan namin ang table na tinuturo niya. Yes eh. Ano ka may matang sa pusa? Paano mo nasabi na si Fiona yan? Seryosong tanong ko. Kung gusto mo, lipat tayo sa ibaba. Problema ba yun? Natatawa nitong sagot. No choice ako kundi ang sumang-ayon na din wala ako sa mood na makihalubilo sa ibang mga costumers pero dahil si Fiona ang sadya ko dito, kailangan kong pumayag. Mabilis lang naman ang aming paglipat sa ibaba. Pinili pa talaga ni Franco ang table malapit sa table na itinuro niya kanina na grupo daw ni Fiona at nang nakalipat kami, confirm nga, tama si Franco. Nandito nga si Fiona at may kasama siyang isang babae at dalawang lalaki. Hindi tuloy ako makapaniwala. Lalo na nang mapagmasdan ko ang kasautan ni Fiona. Nakamaong pants siya na sobrang hapit tapos sa pangitaas na kasuotan naman ay naka-fitted spaghetti strap top na kulay brown. First time ko siyang makita na nagsuot ng ganitong klaseng damit at aminado ako na hindi ako natutuwa. Lalo na at napapansin kong parabang double date ang nangyayari sa kanila. Dalawa silang babae tapos dalawang lalaki. Who are they? Kilala mo ba ang mga kasama ni Fiona? Nagtataka kong tanong. Bagong mukha at alam kong hindi sila ang mga kababata ni Fiona na palagi nitong kasama sa mga gimmick 5 years ago. Baka manliligaw. Parang double date eh. Dalawang lalaki at dalawang lalaki. Sabat naman ni Rohan. Hindi ko naman maiwasan na maikuyom ang kamao ko. Muli akong nagsalin ng alak sa aking baso at walang sabi-sabing tinunggay yun. Bottoms up. Bro, dahan-dahan. Baka mamaya malasing ka na kaagad niyan. Ikaw din eh. Natatawang sambit ni Franco. Fuck you. Sino sila? Hindi ba nila alam na may asawa na ang babaeng kasama nila? Nanggigil kong tanong. Lalo pa yatang nag-init ang ulo ko nang mapansin ko ang ilang mga kalalakihan kung paano titigan si Fiona. Titig na alam kong puno ng paghanga at the same time puno ng pagnanasa. Malay ba namin kung sino sila? Gusto mo lapitan natin at tanungin? Nakangising tanong ni Franco. Hindi ako nakaimik. Salubong ang kilay na nakatitig ako kay Fiona. Lalong naggitngit ang kalooban ko nang mapansin ko na nagsindi ng sigarilyo ang lalaking kasama niya at basta na lang inabot kay Fiona. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Fiona iyon at parang sanay na hinitit ang nasabing sigarilyo. Oh, fuck! Alam kaya ito nila Brian? Bro, mabisyo na din pala ang bunsong anak ng mga De La Fuente. Magaling nang uminom ng alak tapos naninigarilyo pa, natatawang wika ni Rohan. Hindi na ako nakapagpigil pa. Mabilis na akong tumayo at walang sabi-sabing naglakad patungo sa table nila Fiona. Hindi ko kayang makita siyang unti-unting sinisira ang buhay niya. Ano ang nangyari kay Fiona? Bakit ang laki na ng ipinagbago niya? Pagpakatapos mamasyal kanina sa mall, nagpahinga lang ako ng kaunti at nagpaalam kina mommy at daddy na lalabas muna ako para kitain ang mga kaibigan ko. Kaagad na pumayag si daddy. Samantalang si mommy naman ay nagpakita ng matinding pagtutol. Hindi daw gawain ng isang matinong babae ang lumabas ng bahay na gabi na at mag-isa pa. Hayaan mo na. Nasa tamang edad na iyang anak mo at alam na niya kung ano ang tama at mali. Sambit kaagad naman ni daddy. Kampi kaagad si daddy sa akin dahil alam niyang kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Ay ewan. Ikaw Dominic ha kapag may mangyaring masama dyan sa anak natin, ikaw talaga ang sisisihin ko. Naiinis na bigkas ni mommy. Kaagad namang natawa si daddy. Walang masamang mangyayari sa kanya. Kaya niya na ang sarili niya. Wala ka bang tiwala sa anak natin? Nakangiti nitong tanong. Kung sa tiwala,
Malaki ang tiwala ko sa kanya pero for God's sake Dom, dalaga ang anak natin at pinapayagan mong umalis mag-isa lalo na at gabi na, seryoso. Bigkas ni Mommy. Kaagad naman siyang inakbayan ni Daddy at nakangiting sinagot. Mahigit 5 taon na nawalay sa atin si Fiona at nakauwi siya ng ligtas. Alam niya ang ginagawa niya. Nasa tamang edad na ang anak natin at huwag mo na siyang paghigpitan pa, nakangiti nitong wika. Seryoso akong tinitigan ni Mommy bago tumango-tango. Okay fine. Mag-ingat ka. Umuwi ka kaagad, mataray nitong wika bago mabilis na naglakad paalis. Naiwan naman kaming dalawa ni Daddy kung saan nagtatalo ang isipan ko kung aalis pa ba ako. Huwag mo nang pansinin ang mommy mo. Masyado lang siyang nag-aalala kaya nagtataray na naman. Nakangiti nitong wika sa akin. Ayos lang Dad. Naiinitinihan ko. Kung pwede nga lang na huwag na muna akong aalis, gagawin ko. Kaya lang, nakapag-promise na ako sa mga kabady ko na. Sasama ako ngayon sa kanila para mag-bonding. Ito ang first bonding namin pagbalik namin ng bansa at nakakahiya naman kung indyanin ko sila. Nakangiti kong sagot. Ayos lang iha. Naiinitindihan ko, sinabi ko naman sa iyo nang makailang ulit na proud ako sa iyo. Huwag mong isipin ang mommy mo. Ako na ang bahala sa kanya. Nakangiti nitong sagot sa akin. Nagpasamat naman ako kay Daddy at nagpaalam na sa kanya na magbibihis lang ako. Kaya lang, bago ako nakaalis pinigilan niya ako at may iniabot siya sa akin na isang susi. Gamitin mo. Kakabili ko lang yan last year at alam kong bagay sa iyo ito, anak. Ride safe. Nakangiti nitong bigkas sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kilig. Ang susi ng Harley-Davidson motorcycle lang naman ang iniabot niya sa akin. Pangarap ko ito kaya naman malawak ang ngiti sa labi na kaagad kong tinangak. For me Dad. Wow, thank you. Nakangiti kong bigkas. Sa sobrang tuwa ko, napayakap pa ako ng mahigpit dito. Mag-ingat ka. Huwag masyadong damihan ang pag-inom ng alak. Nakangiti nitong wika. I will Dad. Isa sa mga natutunan ko sa training ay kung paano kontrolin ang sarili, kaya sisiw na lang sa akin ang tungkol sa bagay na iyan. Nakangiti kong sagot. Mabilis akong nagpalit ng kasuotan at ilang saglit lang, buong galak ko nang sinakyan ang napakagandang motorcycle ni Daddy. Feeling ko nasa alaapap ako habang dinadrive ito. Of course, super proud ko at mabilis lang din naman akong nakarating sa bar kung saan kami magkikita ng mga kabady ko. Kung hindi lang siguro ako naka-oo sa kanila, baka mas gustuhin ko pang mag-joyride kaysa maupo sa loob ng bar at uminom ng alak eh. Di bale marami pa namang mga araw na magagawa ko iyon. Saka, balak ko din yayain ang mga kabady ko na mag-joyride kaya ayos na din. Nagkita naman kaagad kami nila Cloud, Raven at Star sa bar. Kaagad kaming umorder ng alak at mga pagkain. Gusto naming i-enjoy ang pagiging malaya namin. Graduate na kami sa training at ligtas na kami sa dikta ng mga superior namin. Isa na kaming malayang citizen. Marami na din kaming napatumbang bote na beer nang mapansin naming na habang lumalim ang gabi, mas lalo pang nadagdagan ang mga customers ng nasabing bar. Sobrang ingay na ng buong paligid at marami na din kaming nakikitang mga lasing na. Paano ba iyan? Bukas, dito ulit tayo, nakangising wika pa nga ni Raven. Marami na din itong nainom pero hindi pa rin nakikitaan ng pagkalasing. Wala akong balak na palakihin ang tiyan ko sa kakalaklak ng alak. Sino ang gustong mag-join sa akin bukas? Balak kong mag-joyride at ikutin ang buong Metro Manila, pati na din ang kalapit na mga probensya. Nakangiti kong pagyayaya sa kanila. Talaga? Wow, mukhang interesting iyan ah. I'm in, kaagad namang sagot ni Star. Me too. How about you, Raven? Hindi naman natin pwedeng hayaan ang kabady natin na mag-joyride mag-isa. Dapat magkakasama tayong 4 palagi. Nakangiting sagot naman kaagad ni Cloud. Of course, in ako dyan. Ako pa ba? Natatawa namang sagot ni Raven. Inabutan ako nito ng sigarilyo na may sindina at kaagad ko din namang tinangak. Iyon nga lang, habang naninigarilyo ako, hindi ko mapigilan ang mapakunot noon nang mula sa kung saan napansin ko ang presensya ni Harry. Naglalakad siya palapit sa aming table na halatang wala sa mood. Who is he?
narinig ko pang bulong ni Star sa akin nang mapansin niya marahil ang naglalakad na palapit sa amin na si Harry. Iso'y ex-husband. Walang pakundangan kong sagot. Narinig ko pa nga ang mahinang pagsinghap ni Star. Shit, sa kanya ka nagpakabaliw noon. Siya iyong kinikwento mo palagi sa akin. No wonder kaya ka siguro patay na patay sa kanya dahil mukha pa lang, yomi na. Saka, gosh, feeling ko ang laki niya. Natatawang sambit ni Star na sinabayan pa ng malanding paghagikik. Nakita ko pa nga kung paano siya sikuhin ni Cloud na kaagad nitong ikinasimangot. Hanggang sa tuluyan nang nakalapit si Harry sa aming table at walang sabi-sabing basta na lang nitong inagaw ang hawak kong yosi. Kailan ka pa natutog mag-yosi? Seryosong tanong niya sa akin. Napansin kong kaagad na napatayo si Raven, kaya kaagad ko din itong hinawakan sa kamay. I know him. Huwag mo na lang pansinin. Baka hindi pa nakainom ng medications niya, kaya mainit ang ulo. Natatawa kong awat kay Raven. Kilala ko si Raven, compare kay Cloud, mas mainitin ang ulo nito ng hindi hamak. What? Anong sabi mo? Alam ba ng mga kasama mo kung sino ako sa buhay mo, wife? Seryosong tanong ni Harry sa akin. Sa hitsura nito, galit talaga siya sa hindi ko din naman malaman na dahilan. Alam na nila ex-husband. Naiinis ko din namang kaagad na sagot kay Harry. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya at walang sabi-sabing basta niya na lang akong hinawakan sa aking kamay. Let's talk, seryosong bigkas niya. Ramdam ko sa boses niya ang galit kaya wala sa sariling napatitig ako sa mga kasamahan ko. Seryoso ang mukha ni Raven samantalang si Cloud naman ay parang wala lang. Si Star naman ay parang walang pakialam at walang sabi-sabing naglakad patungo sa kabilang table kung saan nakaupo sila Kuya Franco pati na din si Kuya Rohan. Guys, I think mauna ako sa inyo. Update ko na lang kayo bukas sa mga next gala natin. Nakangiti kong paalam kina Raven at Cloud. Are you sure na ayos ka lang? Hindi mo naman kailangan na sumama sa kanya kung hindi mo siya feel. Seryosong sagot naman ni Raven sa akin. Ayos lang ako. Don't worry, update ko na lang kayo bukas or mamaya. Nakangiti kong bigkas. Pwede ko namang hindi sundin ang gusto ni Harry kaya lang nag-aalala din naman ako eh. Ayaw kong magkagulo lalo na at napapansin ko ang inis na nakaguhit sa mukha nitong si Raven. Lahat ay nakainom na at ayaw kong pagmulan pa ng gulo ang naging presensya ni Harry ngayong gabi. Bakit kailangan mo pang mag-explain? Sino ba siya? Boyfriend mo ba siya? Narinig kong tanong ni Harry. Mariin ko namang naipikit ang aking mga mata dahil sa inis at walang sabi-sabing basta ko na lang siyang kinaladkad. Walang magandang patutunguhan kung magtagal pa kami dito bar. Hey, teka lang. Nagtatanong lang naman ako eh. Teka, bakit ang lakas mo? Angal pa nito sa akin habang hinihila ko siya palabas ng bar. Napahinto naman ako sa pagkalagkad at galit na tinitigan siya. Bilisan mo. Ang bagal mong maglakad eh. Nirarayuma ka na ba kaya ang kupad-kupad mo? Naiinis kong bigkas sabay bitaw sa kanya at itinuloy-tuloy ko na ang mabilis kong paglakad paalis. Wala na akong pakialam pa kung sumunod man siya sa akin or hindi. Wala na din naman akong balak na makipag-usap ng matagal sa kanya. Actually, magandang timing nga ang paglapit niya sa akin kanina dahil kanina ko pa gustong umuwi eh. I felt so bored at parang mas gusto kong matulog kaysa makinig sa nakakadindi na ingay ng bar. Maayos naman akong nakalabas pero nang lingunin ko kung nasaan na si Harry, wala ang presensya nito. Akala ko nakasunod siya sa akin pero hindi pala. No choice ako kundi ang nagpa siyang maglakad patungo sa kinapaparadahan ng aking motorcycle. Binuksan ako ng-compartment at kinuha ang aking itim na jacket na hinubad ko kanina. Habang sinusuot ko iyon, naramdaman ko naman ang paglapit sa akin ng tatlong kalalakihan. Wow, rich kid pair. Ang angas ng motor, narinig kong sambit ng isa sa kanila. Kaagad namang napataas ang kilay ko. Lumingalinga ako sa buong paligid at nang mapansin ko na walang ibang tao, kaagad na din akong nagready. Hi baby girl. Feeling alone? Pwede kang sumama sa amin? Jamming tayo, narinig kong sambit ng isa sa kanila. Tuluyan na silang nakalapit sa akin at pinaikutan nila akong tatlo. Leave me alone, mahina pero seryoso kong bigkas. Nagkatinginan pa ang tatlo bago sabay-sabay na humalakhak. Narinig mo iyon pere?
Spending dollar, bigkas ng isa sa kanila kaya kaagad na umalinggaw ang tawanan sa buong paligid. Malalim naman akong napabuntong hininga dahil matinding pagkainis. And look, pair. Ang ganda. Sobrang ganda ni baby girl, muling bigkas ng isa sa kanila. Isa-isa kong silang tinitigan. Pilit kong ina-analyze kung may dala ba silang kahit na anong weapon. Importante iyon lalo na at alam kong gulo ang hatid ng taltong ito sa buhay ko ngayong gabi. Sumama ka na kasi sa amin, baby girl. Para hindi ka na masaktan pa. Narinig kong bigkas ng isa sa kanila at kaagad akong nakaiwas nang hawakan niya ako sa aking kamay. Parang nandidiri ako na kaagad na lumayo sa kanila ng ilang hakbang. Oh, wow! Mukhang palaban. Gusto ko iyan, tatawa-tawang bigkas ng isa sa kanila. Baby girl, sumama ka na kasi sa amin. Promise, mag-enjoy ka. Sisiguraduhin naming na mararating mo ang ikapitong langit sa gagawin namin sa iyo. Nakangising wika ng isa kanila at naglakad palapit sa akin. Patuloy naman ako sa pag-atras patungo sa madilim na bahagi na alam kong walang kamera. Ayaw ko silang labanan na may nakatutok na kiki sa amin dahil ayaw kong mag-viral. Tigilan niyo siya. Ano ang ginagawa niyo? Fiona, sweetheart, ayos ka lang ba? Don't worry, huwag kang matakot, nandito na ako. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka, ayos na. Malapit ko na sana silang madala sa lugar, kung saan pwede ko na silang banatan, kaya lang ang epal naman na si Harry ay biglang dumating. Feeling hero at inisip niya sigurong kaya niya nagtatlong bastos na ito. Shit pair, may tao. Fuck, mag-isa lang siya. Kaya natin yan. Hindi ko na kaya pang magpigil. Gusto ko nang lamutakin sa mga kamay ko si baby girl. Ano ang ginagawa niyo? She is the wife kaya lubayan niyo siya. Muling bigkas ni Harry at walang sabi-sabing basta na lang siyang sumugod. Kaya lang kaagad naman siyang sinalubong ng isa sa mga ito at basta na lang sinapak. Tinamaan si Harry at gumanti ng sapak pero hindi enough iyon para mapatumba ang kalaban. Lalo na at biglang sumugod din ang isa pa sa kanila. Ang ending, natumba si Harry nang tumama sa panga nito ang sapak ng pangalawang lalaki. Wala na akong choice pa kundi ang isa-isang sugurin ang tatlong kalalakihan at binigyan ng tag-iisang flying kick. Hindi pa ako nakontento sa flying kick na pinakawalan ko sa tatlong bastos na lalaki. Isa-isa ko silang nilapitan habang nakahando sa isa lupa at pinagsisipa. Wala na din akong pakialam kung saan sila tinatamaan. Gusto kong damhin nila sa loob ng isang buwan ang sakit ng katawan dahil sa kabastusan na ginawa nila. Paano na lang kung ibang babae ang nabiktima nila ngayong gabi? Babaeng walang kalaban-laban? Malas lang nila at ako ang natyempuan nila. Maawa na po kayo. Masakit po, narinig kong panaghoy ng isa sa kanila. Paskwat akong naupo at hinawak na siya sa buhok. Bibigyan kita ng chance na mabuhay para magbago pero oras na malaman ko na gumawa ulit kayo ng kabulastugan. Tingnan na ang tatama sa mga katawan nyo at sisiguraduhin ko na may kalalagayan kayo. Naiintindihan mo ba? Mahina pero puno ng pagbabanta sa boses na bigkas ko. Opo. Opo. Sorry sa nagawa namin kanina. Hindi na po maulit, umiiyak nitong sambit. Pinulot ko ang isang punyal na nasa lupa at nakangising sinipat ng tingin. Ang punyal na hindi niya man lang nagamit sa akin dahil kaagad kong nasipa ang kamay niya kanina. Tumalsik ito malapit kay Harry na noon ay nawalan din yata ng malay dahil sa sapak na natamo. Pinatulog niyo ang kasama ko, so dapat na matulog din kayo. Mahina kong bigkas sabay tayo. Isa-isa ko silang muling pinagsisipa sa kanilang sikmura, hanggang sa isa-isa silang nawalan ng malay. Sinigurado kong hindi sila makakabangon ngayong gabi hanggang walang tutulong sa kanila bago ko nilapitan si Harry na wala pa ring malay tao. Tinapik-tapik ko ang pisngi nito at nang mapansin ko na mukhang natuluyan itong nakatulog, nagpa siya akong tawagan si Kuya Franco. Mula sa loob ng bar, lumabas naman kaagad ito. Silang dalawa ni Kuya Rohan habang nakasunod naman sa kanila sila Raven, Deskeh at Cloud. Shit, anong nangyari? Kaagad na tanong ni Kuya Franco. Dumako ang paningin niya sa tatlong lalaki na wala ng malay. Napatrouble agot ko din naman kaagad. Napansin kong nailapitan naman ni FFE ang isa-isa ang tatlong lalaki para i-check ang pulso samantalang mabilis naman akong nilapitan ni Raven. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalala nitong tanong.
Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Ayos lang ako. No worries, nakangiting sagot ko dito at kaagad na nag-iwas ng tingin. Hindi ako ganoon katanga para hindi maramdaman na may special na pagtingin sa akin itong si Raven. Ramdam ko na iyon noon pa pero pilit kong binabaliwala. Hindi maari. Ayaw kong ma-in love siya sa akin. Buhay pa sila. Sadyang sobrang nag-enjoy lang ako kanina, kaya medyo napuruhan ko sila, muli kong bigkas. Napailing naman si Kuya Franco at mabilis nitong dinaluhan ang wala pa ring malay na si Harry. Bakit nakahandusay din ito? Huwag mong sabihin na pati siya nabugbog mo, bakas na biro sa boses na tanong ni Kuya sa akin. Kaagad naman kong umiling. Feeling hero. Sumugod kasi na akala mo kayang lumaban. Aya na pala niya. Sakit ng katawan. Baliwalang sagot ko. Harry, gising. Uy, hindi ito ang bahay mo. Gumising ka na muna dyan at baka maabutan ka pa ng mga paparazzi dito. Narinig kong sambit ni Kuya Rohan. Tinapik-tapik pa nito sa pisngi si Harry at pilit na ginigising. Kaagad naman akong napaismid at walang sabi-sabing inagaw ko mula sa kamay ni Star ang bottled water na hawak nito. Pagkatapos noon, naglakad ak palapit kay Harry at walang sabi-sabing ibinuhos sa pisngi niya ang tubig. Effective naman dahil kaagad itong nagmulat ng mga mata at napabalikwas ng bangon. Ano ang nangyari? Kumusta si Fiona? Nasaktan ba siya? Kaagad niyang sambit. Muli akong napaismid pagkatapos parang wala lang na naglakad patungo sa aking motorcycle. Ini-start ang makina bago ako nagsailta. Mauna na ako sa inyo. Gabi na at inaantok na ako. Nakangiti kong wika na sinabayan ko pa ng paghikab. Nagulat na lang ako nang walang sabi-sabing basta na lang lumapit sa akin si Harry at hinawakan ako. Gabi na. Delikado para sa iyo ang sumakay ng motorcycle tapos nag-iisa ka lang. Tingnan mo ang nangyari kanina. Mabuti na lang talaga at hindi ka napahamak. Seryosong bigkas niya. Kaagad naman akong napapiksi.